Tawag sa pagsampa. Kaya ngayon, dinggin ito kayong sa akin di pumapansin. Kapag ako'y didinig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino man sa inyo'y makaliligtas sa akin. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog na pasalamat, pagpupuring, walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Kapot makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa mga biyaya at palang aming natatanggap. Ama, ako po humingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala sa iyo. Dadalain ko po na ingatan at bless niyo po yung bawat isa na narito ngayon at ganun din po ang mga anak mo na papunta pa lamang sa iyong banal simbahan. I-bless mo din po ang siyang praise and worship team, ang mangunguna ang tagapagbasa ng Biblia at ang magpapanalangin para sa mga bata. Ganyan din po ang siyang magbibigay sa amin ng mensahe ng awit ng buhay. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makamangyari ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. It's a great day po. So, ini-invite ko po kayong lahat na tumayo. Atin pong umawit po tayo ng papuri sa ating Panginoong Diyos. God is fighting for
shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of God alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. 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 Ayan. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Lord, maraming salamat po sa araw na to, Lord God, na pinagkaloob niyo sa amin, Lord God. Panibagong umaga na napakaganda, Lord God. Panibagong araw upang purihin ka, Lord God. Maraming salamat po sa pagkakataon nito, Lord God. And today is ninth Sunday after Pentecost, Lord God. And we will declare, Lord God, na yung faith namin, Lord God, hindi siya mamamatay, Lord God. Diba? We will declare, Lord God, na we will stay faithful to you, Lord God. And we will sing, Lord God. And today, I invite you po na kumanta ng Holy Forever. Dahil ang ating Lord ay His holiness never fades. Alam po natin yan. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all of God before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels shout, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
Maraming salamat po for being holy, Lord God. Maraming salamat po sa pagpapakita sa amin, Lord God, na kami yung mga angels mo, Lord God. We will sing to you, Lord God. Walang pagod, hindi kami mapapagod, Lord God, na mapurihan ka, pasalamatan ka, Lord God. Dahil we know, Lord God, that you are holy forever, Lord God. Amen. Good morning po sa ating lahat. Para po sa sagutang pagbasa, matatagpuan sa Hebreo 11, chapter 11, verse 8 to 16. At ganito po ang sinasabi. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain. Ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umaasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon, at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay ng may pananampalataya. Hindi nila nakamta ng mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itunuring na natanggap na nila. Kinilala nila sila ay mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Tayo pong lahat. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi kinahiya ng Diyos na siya ay tawaging Diyos nila, sapagkat sila ay pinaghanda niya ng isang lungsod. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning! Sige po, ngitian natin yung ating katabi. Pagbati ng magandang umaga. Ganon din po, tayo po ay naka-live and with us, yung ating pong mga kaibigan, kamag-anak na nasa ibang lugar, binabati din natin sila ng umaga, magandang hapon sa iba, magandang gabi din naman sa iba, yung sa ibang bansa. So we'd like to announce po yung mga gawain natin. On Friday, mayroon po tayong overnight youth ministry, yung mga young people po natin. Overnight po kayo at karugtong ito ng inyo pong discipleship sa pamagitan po ng ating deaconess at si Sir Dex. Then on Saturday, ito po ay Pray the Home for Girls na
pupunta naman po tayo dito sa kabila. Then, masaya po akong ibalita sa inyo na sa September, mayroon na pong kumuha ng slot para sa Preda Home for Boys sa September 13 sa pamagitan po ng mga officers ng ELG ng ating pong eskwelahan. So, hanggang September na po tayo. Pero, yung alam ko po, may kulang pa rin dito sa pang Saturday. Kung gusto po ninyong mag-commit, magbigay lang po kayo. Then, ang ating pong young adult ministry sa Sabado. Young adult ministry po, yung inyo pong discipleship dito po sa church, alas 4 ng hapon. Then, masaya po kaming ibalita sa inyo na ang ating deaconess at yung iba pong kasama niya, sinamahan po namin sila, naka-attend po ng first FEMC Deaconess Assembly na ginanap noong Biyernes at Sabado sa Hain, Nueva Ecija. At we will able to tour sa isang publishing house ng ating pong kapatid doon. Napakalaki po ng baka pwede rin sa school, mga teachers. Baka pwede mag-tour doon sa Jericho Pem Publishing House na pag-aari ng isang deaconess, retired deaconess at ni Judge Rickson Garong. So, gusto natin pasalamatan ng Panginoon. With us in our worship, mga friend, classmate ni Jasmine, si Kate Fernando, tayo ka anak, tayo, at saka si Hannah Pearl Galinggana. Welcome po kayo sa pagsamba at salamat kay Jasmine na nag-invite. Salamat sa Panginoon. So yun po ang ating pong announcements. Thank you so much. Tayo pong lahat ay yumuko, makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, we address to you our worship, O God. Ito ay para lang sa iyo, sa isang Ama na hindi kami pinapabayaan, sa isang Ama na Diyos lagi para sa amin, sa isang Ama na nagmamahal at nagpapatawad. Minsan pa, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkasala. Pagindapatin niyo po kami na tumanggap ng iyo pong biyaya ng kapatawaran upang walang balakid na lumapit kami sa iyo. Kami ay tatawag sa iyong Ama sapagkat kami itinuring mong anak sa pamagitan ng pananampalataya namin sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo. Mula doon, alam po namin, ang araw na ito ay isang pagpapala. It's another celebration of your resurrection, O God. Na ikaw ay buhay, buhay magpakailanman, na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Walang hindi mo kayang gawin, walang mahirap sa iyo. Kaya po, sa anumang kalagayan at karamdaman, dalangin ko po, maranasan namin na may mga sakit at karamdaman ng iyo pong paghipo sa amin upang maranasan namin ang iyong pagpapagaling. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And we apply your stripes on the cross, the power of your holy bloodshed at Calvary. We claim healing, maging sa mga taong ipinagpipray namin na nasa ibang lugar o nasa hospital, o maging nasa ibang bansa. Walang distansya sa iyo na hindi pwedeng abutin ng iyong kapangyarihan. Salamat po sa lahat ng tagumpay ng bawat isa. Nialay po namin ang pasasalamat sa lahat po ng mga ito. Ngunit alam po namin hindi rin kami exempted sa mga pagsubok. Panginoon, kung mayroon mang pinagdadaanan ng aking mga kapatid, pakinggan mo po ang kanilang mga panalangin. Maging sila na nasa online. Lord, Diyos ka na tumitingin sa amin. Bago po kami manalangin, alam mo na ang aming kalagayan.
At doon, Panginoon, kami po ay pagpapalain nyo. Salamat po ng marami. Sa anumang kalagayan, maging sa anumang pangailangan, lagi kang nandyan sapagkat Diyos ka ng pagpapala. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming pong iglesia sa lahat ng magawain. Patuloy niyo pong patatagin ang lahat ng organizations mula sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga young adult, sa adult ministry, mga nanay at tatay, mga kalalakyan, kababaihan. Patuloy niyo po kaming dalhin sa biyaya ng iyo pong kapangyarihan. Salamat po sapagkat nandyan ka para sa amin at hindi niyo po kami pinapabayaan. Bless niyo po ang aming pong ministry sa Preda. Patuloy niyo po kaming pagpalain sa lahat ng aming mga pangailangan upang ma-share po namin sa kanilang blessing. Higit sa lahat, may pahayag ang iyong mabuting balita. Ang iyo pong pag-asa na sa anumang kalagayan mayroon ang tao, mayroon kang ginagawa at hindi mo kami pababayaan. Dalangin namin, Panginoon, ang buong Pilipinas. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, may bagyo na pumapasok. Lord, dalangin namin ang iyo pong divine intervention. We continue to declare that Philippines is for Christ. Mayroon mga kaguluhan, hindi pagkakaunawaan sa iba't ibang sangay ng pamunuan sa pamahalaan. Dalangin namin ang kaayusan na nagmumula sa iyo. Nang siya po lamang mangyari. Praying for all the government units, to all provinces, cities and municipalities, sa lahat ng barangay, ipagpalain niyo po ang lahat ng mga tao. Sa iyo namin ipinagkakatiwala. Dalangin ko po mga personal na panalangin ng aking mga kapatid. Pagpalain niyo po kami. Sapagkat itong lahat ng ito, pinapanalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Palakpakan po natin si Lord. Gusto pala naming sabihin po sa inyo, starting last Tuesday, yung ating pong mga panalanginan sa bawat pamilya from Friday, kasi sunod-sunod na may gawain pag Friday, hindi na po tayo nakapag-family altar. Kaya po ginawa po namin from 3 o'clock to 6 o'clock ng Martes. Makikipanalangin po kami sa inyo. Pero ninonotify namin po kayo pag kayo po ay pupuntahan. So, yun po yung ating pong instead na Friday, magiging na po, Tuesday. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang awit at sila.
Mga bata, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na yung binigay sa amin. Maraming salamat rin po sa mga batang ito na pinunta nyo dito na ligtas upang sumayaw at umawit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy nilang pagsamba sa iyo, Panginoon. At sa mga magulang nila, Panginoon, maraming salamat po sa paggabay at sa pagpunta nila dito sa kanilang mga anak, Lord. Gawin rin po sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Gabayan niyo po sila at bigyan ng katalinuhan, Panginoon, upang makamit po nila ang kanilang mga pangarap, Panginoon. Sa kanilang paglalaro po, Panginoon, ingatan niyo po sila araw-araw, Panginoon, at iwasan po sa sakit. Gawin rin po sa mga wala po dito sa iyong bahay na sambahan, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon. Ipuhin niyo po sila at pagalingin ng iyong mapapalang kamay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Isaiah chapter 1 verse 10 to 20. Ganito po ang sinasabi. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang mga sinabi ni Yahweh. Mga mamamayan ng Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog. At sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at ng mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harapan ko? Sinong may utos sa inyong magparoot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklaman ako sa usok niyan, nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang na bagong buwan at iba pang mga kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi na ako matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking muka. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakihinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain, tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipitawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pagsasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Para po sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa Lucas chapter 12 verse 32 to 40. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamimigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lokbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalanan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang magbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, pagdudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw, siya ay dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang inyong bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.
God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just wanna be with you, be where you are, dwell in your presence, oh God. Oh, I wanna walk with you, and I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow, and be by your side forevermore. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It's yours, oh God. It's yours. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain, and I step up the shore, and I have chosen to follow, and be by your side forevermore. I will climb this mountain, and I step up the shore, and I have chosen to follow, and be by your side forevermore. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It's yours, oh God. It's yours. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain, and I step up the shore, and I have chosen to follow, and be by your side forevermore. And I will climb, and I will climb this mountain, and I step up the shore, and I have chosen to follow, and be by your side Yes, come on, praise him. Purihin po ang Panginoon sa napagandang presentation ng sayaw. Kayang-kaya din yun ng mga kalalakihan sa kababaihan.
Dito lang po kayo nakatingin, wala po tayong PowerPoint. Ibalik ko po kayo doon sa dineclare natin na Amazing August. Ang Tagalog po niya ay Agos todo ang biyaya ng Diyos ngayong Agosto. So, hintayin po natin na umaagos na biyaya ng Panginoon. At ibalik ko rin po kayo last Sunday sa ating pong pinag-aralan kasi magkasunod po sila na parehas na topic. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang buhay ay hindi nababatay sa dami ng ari-arian kung dukha naman tayo sa relasyon sa Diyos. Yung Luke 12:21, yan po yung last Sunday. Today, pag-aaralan po natin, ang title po ay Be Watchful and Ready. Maging handa tayo at mapagmatsyag sapagkat maaring sa susunod na mga panahon, dumating na ang ating Panginoong Kristo. Basahin ko po yung ilang teksto natin. Sa verse 32, Luke 12:32, do not be afraid, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Sa verse 35, maging handa kayo, sindihan ang inyong mga ilawan, tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya, mabuksan agad ang pinto, mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Verse 40, kayo may dapat tumanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Let us pray. Panginoon, samahan niyo po kami sa pagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Pagpapala po para sa bawat sa amin, na kami po ay makinabang ng lakas, ng inspirasyon na nagmumula sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po kaming lahat at bigyan ng karunungan ng iyong banal na Espiritu ang siya pong magturo sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Be watchful and ready. Ang context lagi na nababasa natin na yung puno ng sambahayan, yung amo ng isang kaharian ay umalis. Pero muli siyang magbabalik. Dito, sabi niya, ang mapalad yung alipin kung abutan siyang nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. This story, this symbolic story is almost a parable telling about Jesus coming again. Yun po yung natin. Madaling gusto ko pong makita muna natin na yung Diyos willing siya na pagpalain tayo. Yan po yung number 1. Sabi niya po dito sa verse 32, do not be afraid, little flock. Your Father is pleased to give you the kingdom. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Tinutukoy dito ni Apostol Lucas yung kwento ng simula, ng pagpapasimula. Lahat po tayo ay dumarating doon sa pagpapasimula na walang diferensya sa Diyos kung magsimula ka sa maliit o magsimula ka sa wala. Kasi may pagkakataon na tayo po ay nagsisimulang muli. Maaaring hindi naman na tayo bagong Kristiyano o hindi tayo bagong kasal, hindi naman tayo bagong pamilya. Pero
may pagkakataon sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng pagsisimulang muli. At sinasabi dito ng teksto natin na huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos, nakikita niya yung ating maliit na simula at kaya niyang ibigay sa atin ang kanyang kaharian. Gustong sabihin ng Diyos, gusto niya tayong magtagumpay. Yung bang nagsimula tayo sa wala o nagsimula tayo sa kukunti, nagsimula tayo sa maliit, parang magninegosyo ka, magsimula ka lang naman sa 100, pwede pa bang magsimula ng negosyo ngayon na 100? Pwede pa siguro. O 1,000. Huwag kang matakot, munting bayan, sabi niya dito. Ang Diyos gusto niyang ibigay sa iyo ang kanyang kaharian. Kung ang puhunan natin ay maliit lang o mayroon tayong ang puhunan natin ay sipag at tiyaga, pero gusto ko pong isali natin dito sa binasa nating sagutang pagbasa, ang pinakamahalagang puhunan natin sa ating maliit na simula ay pananampalataya. Sa ano natin, dito sa unang sagutang pagbasa, dahil sa pananampalataya, Hebrew 11 verse 8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang ibig sabihin, God sees our simple beginnings, pero ang pinakamagandang simula, pananampalataya sa Diyos. Hindi natin ma-achieve lahat, hindi tayo magtatagumpay kung wala ang ating Panginoon. Same story as the parable of the rich fool last Sunday. Ang sinasabi niya dito ay, ang kayamanan dapat iniipon natin sa langit. Doon walang naninirang kulisap at walang naninirang mot. Mahalaga na makita natin yung, kaya gusto pala tayong pagpalain ng Panginoon upang yumaman tayo sa Kanya. Dapat hindi siya magkahiwalay na mayaman tayo sa bagay dito sa lupa, mahirap naman tayo sa Panginoon. Kaya ang sinasabi niya dyan, nakikita ng Panginoon, God sees our small beginnings and He is willing to give us His kingdom. Mahigit pa sa iniisip natin na maabot ng gusto nating abutin o ng ating pangarap, may gusto ang Diyos na gusto niyang ipaabot sa atin. Ang ating pagiging mananampalataya, ang pagiging anak ng Diyos, ay kahalintulad ng yung sinabi kong kwento kanina. Ang Panginoon natin umalis, pero babalik siya. Ang sabi niya dito, maging handa kayo, sindihan ang inyong ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay ng pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya, mabuksan agad ang pinto. So, that was the parable na pagdating ng ating Panginoon, dapat madatnan niya tayong handa. Pag kumatok siya, mabuksan natin siya. Siyempre po, symbolic yung sinasabi nun. Hindi naman lahat ng bahay kakatukin ng ating Panginoon sa kanya pong second coming. Pero ang sinasabi niya doon, dapat yung faith natin, yung pagtitiwala natin kay God, yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Kristo, dapat ay sariwa, aktibo, buhay na relasyon sa Kanya. Para pagdating ng ating Panginoon, hindi tayo yung istorya doon sa parable of the 10 virgins.
Diba yun yung kwento ng ilawan. Yung limang matatalino ay mayroon silang hawak na ilawan, pero may reserba silang langis. Yung 5 hangal, mayroon silang dalang ilawan, pero wala silang reserbang langis. Nabalam ang pagdating ng Panginoon, and that is the story. More than 2,000 years ago, nangako ang Panginoon na siya muling babalik, hanggang ngayon wala pa siya. Pero ang sinasabi po, nabalam ang kanyang pagdating upang maabot yung mga tao na makakilala at magiging bahagi ng paghahari ng Panginoon. Maging handa kayo, sindihan ang inyong ilawan, tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay. Pagdating ng kanilang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Ito po ang magandang dito. Yung symbolic o parable na ito. Yung naabutan ng Panginoon na gising, naabutan na nagbabantay, pagdating ng kanilang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Kasi, basically, yung Panginoon, pagdating niya, binuksan siya ng kanyang alipin. Ang sasabihin ng Panginoon ay, ipaghanda mo ako ng makakain. Pero ang ating Panginoon, sinasabi dito, mapalad ang mga alipin na naabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Yung Panginoon ang maghahanda. Maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Ayun, mayroon po tayong nabubuo na nandito yung Diyos na gusto niyang pagpalain ka, gusto niya magtagumpay ka, gusto niya mabuo mo yung pangarap mo, pero mayroon siyang sinabing pagbabalik niya. So, ang ibig sabihin, kaya doon sa gitna, ang sinasabi niya doon, yung pagpapala mo, ipunin mo yan sa langit. Kasi dito sa lupa, mayroong mayroong hangganan. 'Di ba? Hindi madadala yung kayamanan sa langit. Gusto niyo bang dalhin? Hindi madala eh. Kaya kinakailangan i-transcribe mo, i-transfer mo, gawin mong kayamanan sa langit. Gawin mong kayamanan sa relasyon mo sa Panginoon. Mas madali naman sigurong maging active, loyal, sa gitna ng pagpapala. Pero papala ka na nga ng Panginoon, hindi ka pa maging sobrang paglilingkod sa Kanya. Pero, ito po, pupunta na po tayo doon sa yung pagpapala, yung blessing, yung tagumpay, mayroong hangganan po eh. Maaring, number 1, maaring abutan ka na, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pangalawa, yun nga, yung pagdating ng ating Panginoong Kristo. Bakit ganyan ang sinasabi ng parable? Kasi yung pagdating ng ating Panginoong Kristo, pagtigil na ng sistema sa lupa. The coming of Jesus, He is coming as a King, and He is not coming as a Savior. Hindi na siya bababa bilang isang tagapagligtas. Kasi tapos na yung pagliligtas. Ang kanyang pagdating, lahat ng sistema dito sa lupa, mabubura na. Kaya, yung parable, sabi niya, kapag naabutan niya kayong handa, ipaghahanda ka niya ng pagkain, pagsisilbihan ka niya. Because that symbolizes life on His kingdom.
ng ating Hari ang Panginoon, Diyos na tagapagligtas. Ngayon, ano pala ang gagawin natin? Mayroon pa ako nakita dito na 4 na mahalagang bagay na kailangan natin bilang tayong mga anak niya. Kung may hangganan, kasi yung buhay natin may hangganan. O kaya, babalik na siya. Hindi natin alam, wala pong nakalagay sa Biblia, sa banal na kasulatan, kung kailan siya babalik. Walang pitsa, walang date. Nagsabi lang siya ng mga palatandaan ng kaguluhan sa iba't ibang kaguluhan, digmaan ng iba't ibang bansa, magkakaroon ng lindol sa lahat ng dako, magkakaroon ng taggutom, mga ibinigay na mga palatandaan, which is siguro pinagbabasihan ng mga end times theologian na sabi nila, we are in the end times. Kung yung end times na yan, 100 years na lang ba, 10 years na lang ba, 5 years na lang, wala pong nakakaalam kahit sino. Ang ibig sabihin, mayroon akong naalala na yung paghuhukom daw, hindi ka matatakot kung okay ka naman kay Lord. Wala ka namang ginagawang hindi tama. Mayroong 4 na bagay na bigyan natin ng pansin dito sa kung may hangganan ang lahat ng bagay. Number 1, let us prioritize God above all else. Kung may hangganan pala, dapat ngayon pa lang, i-prioritize na natin ang Panginoon. Kasi baka pag hindi natin prioritize yung Panginoon, mayroon tayong mga regrets. Kinakailangan na samantalahin natin yung pagkakataon. Meron akong yung Deaconess Assembly, pinag-drive ko yung mga diakonisa natin sa Hain ni Baisia. Pero gusto kong ma-meet yung mga classmate ko, gusto kong ma-meet yung ganitong tao. So, ang layo pala. From Hain ni Baisia, pumunta ako ng Cabanatuan City, pumunta ako ng General Tinio, pumunta ako ng almost Palayan City na. Sakit ng katawan ko ngayon. Para akong kagabi, para akong tinatrangkaso. Pero kanina, nagbulay-bulay ako kanina hindi ko pinagsisihan. Kasi na-prioritize ko yung bagay na dapat na i-prioritize. Kasi kung namatay ako kagabi, namatay ako mamaya, mayroon akong regrets. Gusto kong pumunta, gusto kong makausap, gusto kong makakwentuhan yung mga classmate ko. Sabi nga nila, kailan ba tayo huling nagkita-kita? Parang 2007 kami nag-graduate, parang hindi namin maalala kung kailan kami nagkita-kita. Pero kapag i-prioritize mo yung Diyos, meron naman tayong pamantayan dyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka talo. Hindi ka manghihinayang kung prioritize mo yung Diyos, yung kanyang paghahari, yung kanyang katwiran. Kasi ibibigay niya sa iyo lahat. Ibibigay niya sa iyo lahat. So, let us prioritize God. Tuwing unang araw ng buwan, nagpapadala ako sa inyo ng God first. God first. Diyos muna. Higit sa lahat. Kapag inilagay daw natin sa tamang kalagayan, kalalagyan yung Diyos sa buhay natin. Number 1 siya, priority siya ang una, magiging maayos ang lahat ng bagay. Number 2, kung mayroong hangganan yung buhay at maaring bumalik na yung ating Panginoon, let us live a life according to God's purpose. Hindi lang natin siya pinaprioritize kasi parang pag pinaprioritize natin ang Panginoon, siya muna bago iba. Pero magkaiba pa rin yung buhay ko dapat, nabubuhay ako kung ano yung purpose ng Panginoon sa buhay ko.
nabubuhay tayo, ang purpose ng buhay natin yung Panginoon. Amen ba yan? Siya yung pinanggagalingan, siya yung pinaghuhugutan ng lahat ng lakas na mayroon tayo. Number 3, kung mayroong hangganan ang buhay natin at mayroong hangganan yung lahat ng sistema ng buhay dito sa lupa, dapat hindi natin ma-abuse yung pag-ibig ng Diyos. Hindi kasi kung walang hangganan, inisip natin na total mahal naman ako ng Diyos. Total nagpapatawad naman ang Diyos. Total lagi namang maawain ang Diyos, mahabagin ang Diyos. Kapag akala natin ay unlimited yung buhay, yung akala natin ang buhay ay walang hanggan. Doon sa kabila, walang hanggan, pero dito may hangganan. Maabuso natin ang pag-ibig ng Diyos. Maabuso natin yung pagmamahal ng Diyos, yung pagpapatawad niya. Gagawin ko ba ito? Alam natin kasalanan kung minsan, pero iniisip natin, minsan lang naman, at magpapatawad naman ng Diyos. Lahat siguro po tayo, kasali ako, na-abuse natin yung konteksto ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Pero dapat mapunta tayo doon sa konteksto ng binibigyan natin ng parangal yung Diyos sa buhay natin. Pinakikipaglaban natin yung buhay na inialok sa atin ng Panginoon. Last thing po, let us enjoy life even in this earth. May hangganan pala eh. Kasi, without knowing, yung unang context kasi, mayroon tayong gustong marating. At tama naman ang sinabi ng Panginoon, do not be afraid, little one, little flock. I am willing to give you my kingdom. Gusto ng Panginoon, maabot natin yun. Kaya lang, kapag mawili tayo sa paghahanap buhay, kumita ng maraming pera, baka hindi natin ma-enjoy yung buhay. Yung Christian life ba? Hindi natin ma-enjoy yung buhay natin kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Yung doon sa kabilang kwento, yung last Sunday, hangal, sa gabing ito kukunin na yung buhay mo. Saan mapupunta yung lahat ng pinagpaguran mo? Dapat ma-enjoy natin yung buhay. Ma-enjoy natin yung fellowship kay God, fellowship sa mga kapatiran, fellowship natin sa Christian life. At huwag laging iniisip natin yung buhay dito sa lupa. Kasi mayroong hangganan. Minsan ay iwanan muna natin yung kambing at kalabaw, mamasyal naman tayo. Enjoy po natin yung buhay. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, I came for you to have life abundantly. Naparito ako upang magkaroon kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasesya. Yung masayang buhay ay nandyan siya sa biyaya ng Panginoon na gusto niyang ipagkalob sa atin. Kaya po, let us be happy in serving God, happy in waiting for the coming of Jesus. Na hindi naman tayo napipressure na, Panginoon, wag ka munang dumating. Kasi, ang pagdating, sabi niya po dito, tandaan ninyo kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw. Hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda
sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Let us be watchful and ready. Maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. O kaya, baka mas mauna yung kukunin na tayo ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Nasa dako po tayo ng pag-aandog. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. But every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. And all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. And for the heart singing hallelujah, hallelujah. I get one response. I just want to move with my arms stretched wide. I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. And all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. 'Cause for the heart singing hallelujah, So come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh,
and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Therefore a heart singing hallelujah, hallelujah. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, salamat po sa mga biyaya, salamat po sa mga pagpapala. Lagi po naming nararanasan ang iyong pangako na ikaw po ay magkakaloob, na hindi niyo po kami pababayaan. Na ipagkakalob niyo po, Panginoon, ng higit pa sa sapat. Salamat po mula dito, Panginoon, ibinabalik namin ang para sa iyo. Nadalangin namin na patuloy na maipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng dako. Balik niyo po sa kanila ng siksik, liglig, umaapaw na biyaya sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ng I Surrender All. Ay Jesus, iniay ko sa Kaniya lahat. Aking siyang ibigin mapahanggang sa wakas. Inialay ko, inialay ko sa'yo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Kay Jesus inialay ko, palugod sa panan. Kamunduhay tatalikdan, kupin mo ang tunay. Inialay ko, inialay ko sa'yo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Kay Jesus iniaalay ko ang mabuhay sa iyo. Pag-ibig mo ay labis sa aking ipakamit. Inialay ko, inialay ko sa'yo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Kay Jesus Kumain po tayo lahat. inialay ko
sa manunubos. Inialay ko, inialay ko, sa'yo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sapagkat ikaw ang unang nag-alay. Pinagalob mo ang iyong bugtong na anak para sa amin. Ang aming Panginoong Hesus, inialay mo ang buhay mo para sa aming lahat, para sa aming kaligtasan. Katulad ng aming inawit, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Nialay namin para sa iyo ang kapurihan. Tulungan niyo nga po kami na hindi masayang. Ikaw po ang siyang una, priority ng aming buhay, na kami ay mabuhay sa mundong ito na binibigyan namin ng pagpapahalaga ang layunin mo sa buhay namin. Lord, pagpalain niyo po kami sa diwa ng iyo pong pagmamahal sa amin. Narito po kami, Panginoon, na nagtatalaga ng aming sarili para sa iyo. Na ang buhay na ito ay ikaw po ang siyang mapapurihan. Maparangalan ang iyong dakilang pangalan dahil sa amin na iyo pong mga anak. Lord God, ano man po ang panalangin ng aking mga kapatid, sila na nakaluhod, sila na nakatayo, nilalapit po namin sa iyo. Alam po namin, hindi niyo po kami bibiguin. Tatanggapin namin ang biyaya, tatanggapin namin ang tugon, tatanggapin namin ang mga sagot sa aming mga panambitan. Salamat po ng marami. Sa amin pong pagtatapos, sa amin pong paghahayo, gamitin niyo po kami na maging ilaw at asin ng sanlibutan na siya pong kinapapalooban ng aming paglilingkod naman sa iyo. Ito po ang aming samo at panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, ang hindi kumukupas na pag-ibig ng Diyos, minsan pang maranasan natin. Kupkupin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Sumaatin ang kanyang lubos na kapangyarihan. Walang mahirap sa kanya. Walang imposible sa kanya. Sumaatin ang lahat ng kanyang pangako at masaganang pagpapala. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Mayo tayo na taglay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Maging blessing tayo sa iba. God bless us more.